mag-email tayo sa kanila. Thank you tayo. Pwede tayo malay mo, ito yung simula ng ating partnership ba? So, gawin natin yun. Magandang umaga sa ating lahat. Nakakatuwa naman ang ginagawa ng Diyos sa atin, sa camp na ito. Nakakatuwa, no? Paano ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay. So, kagabi, i-wrap up ko lang, no? Ang message natin kagabi, yung tungkol sa breakthrough, new season, higher dimension, and greater provision. Sabi ko, ang mga buhay natin, o kahit ang simbahan, kagaya ng pagkatayo ng building, minsan, yung building ay bago ka magtayo, kailangan pag sinansira na, i-demolish mo muna, no? Para makapag-reconstruction ka, i-demolish mo muna. Minsan naman kapag buo pa yung building, ay may sira lang konti, ay ano mo lang, i-repair mo lang. No? Minsan naman kapag ayos naman talaga, papagandahin mo pa. Alam niyo, sa aking paglilingkod, naborn again ako September 30, 1984. Marami na ako nakita sa Kristyanismo, sa kasaysayan ng simbahan, sa aking pagbabasa sa iba't ibang simbahan, at sa pag-aaral ko sa Old Testament churches o sa Old Testament setting. Nakita ko yung paulit-ulit na yun ginagawa ng Panginoon. Kagaya kagabi sabi ko, yung Shiloh, yung lugar yun na nangungusap ang Diyos, doon sentro ng kanyang spiritual. Pero dahil hindi maganda ang kanilang performance, ay tinanggal sila ng Panginoon, inalis ng Diyos yung lugar na yon, at napunta sa Jerusalem. But for some time, ginamit din ng Diyos yung Jerusalem, yung temple doon, pero hindi na maging maganda ang performance nila, hindi na rin nila nire-represent ang Diyos, yung glory ng Lord, wala na rin doon. Kaya tinanggal na rin ng Panginoon yon. Hanggang sa panahon ng Panginoon Jesucristo, nandoon pa yung templo, pero wala nang kilos ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, tinitipon ko kayo kagaya ng inahing manok sa kanyang sisi, pero ayaw kayo, kaya iiwang wasak ang inyong lugar. Eventually, after 70 years, nang umakit ang Panginoon, yung templo na yun ay iginuho na. Walang bato na tumayo sa kanyang kapwa bato. At ang Panginoon ay nagtayo ng bago. Sa Acts chapter 2, nagtayo ang Panginoon ng bago, yung church niya, ipinanganak at puspos yun ng banal na Espiritu. Pero pagkatapos ng ilang mga panahon, yung mga churches na natayo, ilang doon ay nawala na din. Ilang doon, pag binasa niyo yung Revelation, chapter 2, chapter 3, kagaya sinabi ni Catherine kanina, yung Ephesus, ay active sila sa maraming bagay, pero sabi ng Panginoon, isang bagay ang nakalimutan niyo na ang inyong first love. Kaya sabi niya doon, remember, alalahanin niyo kung saan kayo nahulog, bakit kayo nagkaganyan, tapos mag-repent kayo, pagkatapos ay bumalik kayo sa dati yung ginagawa. Remember, return, and return. So, ngayon, sa ating panahon, nakakita rin tayo ng maraming mga simbahan, dati active, maraming mga Kristiyano, dati ginagamit ng Panginoon, pero somehow, sa paglakad ng panahon, nakalimutan nila ang kanilang mga disiplina sa Panginoon, yung iba ay inis ang tabi ng Diyos. Nakakita ako ng mighty na ginagamit ng Panginoon, pero inis ang tabi siya ng Panginoon. Nakakita ako ng mga dating gitarista, song leader, Bible teacher, Sunday school teacher, nakita ko yung sila, itinabi sila ng Panginoon. Nakakita rin ako ng mga simbahan, very active dati, ginagamit ng Panginoon, mga preacher, like dati si sikat dati, tapos napunta sa problem, ano pangalan ng evangelist na yun, So, inisang tabi sila ng Panginoon. Sabi ko ngayon yung simbahan na dati binasa ko pa yung libro ni Robert Schuller, napakatindi ng simbahan nila sa California, Crystal Cathedral Church, napakatindi ng simbahan na yun. Yung libro nun, may prayer adventure with God. Binasa ko yun nung tinatayo yung simbahan sa Cavite para ma-inspire ako sa pananampalataya. Napakatindi ng simbahan na yun. Hindi ka rin pwedeng pumunta sa California pag Kristiyano ka, hindi ka pupunta rin. Napakatindi nun. Pero si Robert Schuller, tumanda na. Tapos yung mga elder niya, nagkaroon ng mga problem, na-mismanage sa maraming bagay, nag-decide sila, last year lang, ibinenta na yung simbahan. Binenta na. Nakakalungkot yun. Ang history ng church nila, napakatagal na. Ginagamit sila ng Panginoon, halos sa Amerika, kilalang kilala sila, yung Hour of Power ni Robert Schuller.
Sa panahon pa ni Norman Vincent Peale, siya ay disciple noon. Pero nakakalungkot na makita yung mga ganon. Kaya sabi ko sa akin sarili, Lord, ayoko magkaganon. Ayoko yung ako yung church ay i-demolish mo. Gusto ko yung okay naman ako. Kung may kailangan i-repair, repair mo lang. Kung wala naman kailangan i-repair, paunlarin mo lang patuloy. No? Maging patuloy na kagamit-gamit ako, kami, ganun lang patuloy. Kaya sabi ko nga, itong camp, mga pagkakataon ito para makapag-reflect ulit tayo. Baka meron kailangang i-repair na, baka naman magulat ka, ikaw pala, malapit ka na i-demolish, no? I-demolish ka na pala kasi hindi mo na nire-represent ang Panginoon, iba na ang nire-represent mo. Ano? Baka may idol ka na inside, baka kagaya ka na rin ng mga tigasan libutan. Kung mamuhay ka, kagaya na lang din nila. Ang purpose mo, kagaya na lang din sa libutan. Kumain, uminom, magsaya. Pagkat umamatay naman ako, hindi ko na may enjoy yan. Baka gano'n na rin ako, kagaya ng mga tigasan libutan. So, maganda yung pagkakataong ito na makakapag-reflect tayo patuloy sa Panginoon. Amen? At samantalahin natin yung mga devotion, personal devotion, group devotion. Tomorrow morning, Kuya Alvin, family devotion, no? Baka yung mga family, hindi na nakakatip ang devotion. Dati may mga kompletong family devotion. Ngayon, kanya-kanya na lang kasi busy tayo. Pag-umaga, maganda rin yung family devotion. Lalo na yung mga tatay, yung inyong mga anak, ay yung pamilya ay yung pangunahan. Para sa ating Panginoon. So, let's open our Bible in 1 Chronicle 14. Usapan po natin, preparing for breakthrough. 1 Chronicle 14, from verse 8. Sabi rito, and when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David, and David heard of it and went out against them. Now the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim, and David inquired of God, saying, shall I go up against the Philistines, and wilt thou deliver them into my hand? And the Lord said unto him, go up, for I will deliver them into thy hand. So they came up to Baal Perasim, and David smote them there. And David said, God hath broken mine enemies by my hand, like the breach of waters. Therefore they called the name of that place Baal Perasim. And they left their gods there, and David gave commandment that they were burned with fire. Verse 13, and the Philistines yet again made a raid in the valley. And David inquired again of God. And God said unto him, thou shalt not go up after them, turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees. And it shall be, when thou hearest the sound of marching in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to battle. For God is gone out before thee to smite the hosts of the Philistines. And David did as God commanded him. And they smote the hosts of the Philistines from Gibeon even to Jazer. And the fame of David went out into all lands. And the Lord brought the fear of him upon all nations. Okay? I-share natin ngayon ay tungkol sa preparing for breakthrough. Dalawang bagay lamang gusto kong i-share sa atin. Number 1 ay patungkol sa panalangin. But of course, hindi ito isang ordinaryong panalangin lamang. Ito ay panalangin ng pagdulog sa Diyos para sa mga direksyon, para sa gabay, para sa pagtatagumpay. Dito sa ating binasa, makikita natin dito, paulit-ulit na merong labanan. At ganyan talaga ang buhay ng mga Kristiyano. We are in the battle. We are at war with the devil, with the demonic spirits. No, maraming problem. At war tayo minsan sa ating mga kahinaan, yung sinful nature natin na sometimes napipil natin na dinadala tayo sa kasamaan, no? Nandiyan yung masamang espiritu, mga gawa ng kaaway, no? Yung worldly system. Napakaraming problem na sometimes talaga ay kung hindi tayo maingat, tayo ay maapektuhan. Pero dito makikita natin si David, paulit-ulit yun. Kaya mapapansin natin yung salitang again. Pero
Makikita natin sa mga sitwasyon ng buhay ni David, lagi din sinasabi, David again inquired of God. Paulit-ulit din na makikita natin na every time na meron siyang labanan, meron siyang problem, lagi siyang dumudulog sa Panginoon. Lagi siyang nagtatanong sa Panginoon. No? Kaya, ang nangyayari, siya ay nagtatagumpay. Amen? Nakatagumpay siya. Kasi dumudulog siya sa Panginoon. Kapag merong labanan, tatanungin sa Panginoon, Panginoon, kaharapin ko ba sila? Panginoon, lalabanan ba namin sila? Sabihin ng Panginoon sa kanya, sige, labanan niyo sila. Bibigay ko sila sa iyo. Tapos pag meron ulit ganong situation, tatanungin niyo ulit ang Panginoon, Panginoon, lalaban ba kami? Sabi niya, sige, pero huwag ninyong harapin ng diretsuhan. Dito kayo dumaan, ganyan. So, makikita natin, yung prayer sa panahon ni David ay kailangan din natin sa ating panahon. Amen? Alam niyo, bago matutunan ni David yung principle na yan, dumaan siya sa buhay niya na nagdepende siya sa kanyang flesh, sa kanyang karunungan. Alam niyo naman si David ay isang sundalo. Sabihin, bata pa siya, na magaling siyang sundalo eh. No? Pero nung una, nag-i-inquire din sa Panginoon. Nung nilabanan niya si Goliath, nung hindi pa siya veterano, nilabanan niya si Goliath eh. Alam natin yung istorya. Pinalo niya si Goliath. No? Nang isling lang niya, ng isling lang. Tinalo niya si Goliath. Pero alam niyo ba, nung si David, nababasa niya sa 1 Samuel, nung si David ay naging sundalo na at naging bihasa na sa laban, nakalimutan niya na ang mag-inquire sa Panginoon. Nakalimutan niya kasi siguro sanay na siya na paglalaban siya, nananalo siya eh. Nakalimutan na niya na laging kumukonsulta sa Panginoon. At alam niyo, kung binasa niyo sa 1 Samuel, ang nangyari, pinadaan siya ng Panginoon sa isang school, sa paaralan na kung saan ay matututunan niya kung paano talaga magdepende sa Panginoon. Si David ay nagkaroon ng isang karanasan dahil lamang sa mga babae na pagdating niya ay umawid sila, pinatay ni Saul ang kanyang 1,000, pinatay ni David ang kanyang 10,000. At dahil dyan, na marinig yun ni Saul, alam niyo, nainggit si Saul, nagalit si Saul, nagselo si Saul, at mula noon ay pinagtangkaan ni Saul na patayin itong si David. Pero mababasa niyo yung story ni David, tumatakas kay Saul, hindi na siya nagpe-pray. Hindi na siya nag-i-inquire sa Panginoon. Kaya alam niyo, si David, nakaranas na napakaraming problem. At nangyari, si David ay tumakas siya, pumunta sa kay Samuel, tapos nagpunta sila ni Samuel sa isang lugar. Pagkatapos, nalaman ni David, nandun siya, inahabol sila ni Saul doon, tapos tumakas ulit siya, nagpunta sa templo, nagsinungaling pa siya, dahil sabi niya doon sa sacerdote, mag-isa ka lang, David. Oo, mag-isa lang ako. Meron akong meron akong misyon. Kaya walang kakaalam nito. Ito nga pala, wala akong espada. Kasi nagmamadali ako eh. Pero nagsisinungaling na siya. Hindi man siya aware na nagsisinungaling na siya. Sabi niya, meron ka bang pagkain dyan? Ito lang, pagkain dito eh. Pwede na yan. No? Meron ka bang sandata dyan? Sandata lang ang pinatay mo siguro. Pwede na yan. Sabihin, nakita natin yung pag-rely lang niya sa kanyang sarili. At pagkatapos doon, nalaman uli ni Saul na nandun siya, pinuntahan na naman siya, at papatayin na naman siya. Hanggang sa tumakas uli siya doon, nadamay pa yung pamilya ng sacerdote na napatay doon. Tapos tumakbo siya. Alam niyo, ang ginawa niya, nagpunta siya sa lugar ng kanyang mga kaaway. Sabi niya, pag nalaman ng mga kaaway ko na ako'y nahabol ni David, at kaaway nila yon, kaaway din ako, magkakampi kami. Kaya doon siya nagpunta. Nakikipag-alay forces siya doon. Kaya lang, nung pagpasok niya sa lugar ng mga kaaway niya, narinig niya yung mga sinasabi ng mga tao, ito, kaaway natin to, ganyan, papatay natin to. Hindi umubra yung kanyang iniisip na paraan. Kaya alam niyo yung ginawa niya, nagbaliw-baliwan na lang siya. Makabasa niyo sa verse, nagbaliw-baliwan siya, nagpatuloy siya ng laway, nagbaliw-baliwan siya, ang dungis-dungis niya. At nung iniharap siya din sa hari, anong lugar na yon? Sabi niya, bakit nadalhin niyo rito yan? Hindi ba sapat pa ang bilang ng mga baliw sa atin, nadalagdagan niyo pa? Kaya,
Isipin nyo nangyari kay David, ang ginawa nila, si David, no, tinapon na lang. At si David napunta doon sa wilderness, at sa wilderness talagang naranasan niya yung sobrang kalungkutan. Imagine, nawala na siya ng asawa, nang hinahabol siya ni Saul, nawala ang asawa niya, no, si Michal, dahil pinatakas siya, nawala ang best friend niya, no, anak ni Saul, nawala na ang kanyang posisyon bilang commander, nawala na ang lahat sa kanya. Sa wilderness, halos mabaliw-baliw siya roon. Tapos, pagkatapos ng wilderness, no, wala akong nabasa doon na nag-inquire sa Panginoon eh. Binabasa ko yung istorya niya. Kumaga, in-expose niya ang kanyang sarili, yung kanyang kakayanan, yung kanyang mga paraan. Hindi ko nakita ron sa mahabang istorya niya, nag-inquire sa Panginoon. At pagkatapos na napunta sa cave. At sa cave na yon, naalala niya ang Panginoon. Alam niyo minsan, kailangan pang alisin ng Diyos ang lahat-lahat para makita lang natin na siya lang ang kailangan natin. Ang Panginoon pala ang kailangan natin. Pero minsan nakita ko din, may mga pagkakataon na meron tayo ng lahat, pero dahil wala ang Panginoon, wala pa rin tayong kasiyahan. No? Dalawang bagay yun. Pwedeng aalis ng Lord ang lahat-lahat para makita mo na siya lang pala ang iyong kailangan. Pero minsan nangyayari din na nasa iyo ang lahat. No? Pero dahil wala ang buhay mo sa Panginoon, parang empty ka pa rin. Empty ka pa rin. Noon lang isang linggo nga, no? Nung Monday lang, nag-follow up kami doon sa isang umatin sa atin na mag-asawa at yung kanyang biyanan. Isipin niyo yung kapatid pala na to, 15 years nang hindi umaatin sa church. Pero nung kabataan niya, siya born again. Pero 15 years na siya hindi umaatin. At dahil dyan, kahit umulan ng buhay niyan, na-request nga sila mag-PR dito, dumating sila dito kasama yung 2 anak, yung kanyang biyanan, nandito sila lahat. Pero hindi niya ma-appreciate ang mga bagay na yun. Ang gusto niya, umis sa Pilipinas. Kaya iniisip niya raw, sa tindi ng kanyang depression, papatayin na niya ang kanyang mga anak. Sasaksakin niya na at magsasasak na rin para matapos na raw ang kanyang problema. Imagine, nandito ang lahat na nasa Australia, naiisip yung gusto niya umuwi. Kahit na rin magkaiwalay sila mag-asawa, ganyan-ganyan. Imagine. No? Nung sinasabi nga yun, naiisip ko yun eh. Sabi ko, oo nga eh. Kahit meron ka ng lahat, pero nakalimutan mo na ang Panginoon, magkakaroon na talaga ng emptiness. Eh. Hindi ka na masasatisfied. Wala nang fulfillment. No? You are living like an unbeliever. No? Namumuhay ka na lang para sa mga bagay na material, mga temporal. Pero nakakatuwa ang Panginoon kasi nung kami nagpe-pray kami, maawit kami, alam niyo, nabaptize, nag-speaking in tongues, nabaptize siya, umpisa, hinayaan ko lang, sabi nga ni Kuya Julius, dumunta na sa lito, baka daw umatong ibang mag-isa no? Nabaptize siya. Sabi ko, napakabuti naman ng Panginoon sa kanya, ngayon na nung balik sa kasi nung Sunday, nung makita raw ako, umiyak na no? At sabi doon kinabukasan, ito ang pamilya ko, dito ako, ito ang kailangan ko. Meron na akong pamilya. Sabihin mo sa 15 years na yun na may pamilya siya, pero parang pakiramdam niya, wala siyang pamilya. No? So nakakatuwa po no? Paano siya nag-restore ng Lord at inopen niya yung bahay nila na mag-Bible study roon at yung mga kapitbahay roon na i-invitahin. Ito nakaka-bless yun, amen? No? Isang lesson yun. No, na minsan kahit nandiyan ang lahat sa iyo, pag wala ka sa Panginoon, wala ang Panginoon sa iyo, o parang inisantabi mo ang Panginoon, nagkakaganda ng buhay natin. Si David naman, inalis ng Lord ang lahat sa kanya. Asawa, best friend, yung position niya, everything inalis ng Diyos sa kanya. Kasi andun siyang mag-isa. Ano? Andun siyang mag-isa. Kasi natatakot din iba, samahan siya. Kasi mo, kalaban mo yung hari. No? Pag kumampi ka kay David, kasama ka na sa kalaban ng hari. Kaya walang kahit family niya, walang mag-ano sa kanya. Yung sa kanya. Pero dun sa kuweba, nung gano'n ang kalagayan niya, tumawag siya sa Panginoon. Napakaganda rin makita natin na we could find refuge in God's presence.
No? Sa presensya ng Panginoon, makikita mo, iyan ang kublihan mo kapag ka maraming mga problem at kalaban sa buhay. Meron tayong refuge ang Panginoon. At after that, nirestore ng Lord ang lahat. Nang mag-pray siya, nirestore ng Lord ang lahat sa kanya. Nagdatingan yung mga tao sa kanya, doon sa kuweba. Nabalitaan si David. Nagpuntahan sa kanya, kaya lang, alam mo, Kuya Arvin, ang unang mga dumating sa kanya, no? Yun daw, mga tao na mga discontented, no? Mga tao na in debt, no? Mga baon sa utang, mga tao na walang sa lipunan. Mga walang kasiyahan, mga baon sa utang, no? Ganun ang mga pero nabasa ko later on sa buhay ni David, nakalagay doon, these are the mighty men of David. Pinag-aaralan ko, saan galing yung mga mighty man of David na yon? Doon sa mga discontented, doon sa mga, mga in debt, Nakita ko, kapag maganda rin, we could find refuge in God's presence, but we could also find comfort in God's people. Napakahalaga rin yung church, Dito nakakaroon tayo ng comfort. So, ang thing na gusto ko makita natin dito, yung kahalagahan ng pananalangin, yung pag-i-inquire mo sa Panginoon sa lahat ng iyong situation. At makikita natin, itong istorya na to, ay natutunan na David dito yung lesson. Kaya every time, nariyan siya laban na makikita nyo doon sa Samuel, lagi na siya nag-i-inquire sa Panginoon. Every time na may laban siya, lagi na siyang dumudulog sa Panginoon. Kung ano ang gagawin niya. Step by step. Imagine si David, sanay na sundalo, pero kailangan pang magtanong sa Panginoon kung ano gagawin. Kumbaga, aasa ka na lang sa iyong strategy. Sanay ka na Bihasa ka na sa labanan. Pero si David, natutunan niya na hindi siya po pwede na mag-isa lang. Kailangan niya ang Panginoon. Amen? Kailangan niya uli ang Panginoon sa kanyang buhay. So, nakakatuwa na maunawaan natin yun. Prayer. Prayer for guidance. Prayer na tayo ay samahan ng Diyos, pangunahan ng Panginoon. Step by step, samahan tayo ng Panginoon. Alam niyo, mga Kristiyano, sabi ng Bible, we are led by the Spirit of God. As many as are led by the Spirit of God, they are children of God. Hindi tayo, sabi ng Bible, in all our ways, we should acknowledge Him. And He shall direct our paths. Amen. Mahirap kasi kapag marami ka ng alam Mahirap yun. Mag-rely ka. Now, sabi ng Bible, there is no glory in my own wisdom. There is no glory in my own strength. There is no glory in my own riches. Sabi ng isang song, but I will boast in knowing you. Let not the wise man glory in their wisdom. Let not the mighty man glory in his might, but let them that glory in this, that they know me. Kilala nila ako. Amen. Kahit na marami na tayong karanasan, marami na tayong alam. Kailangan matutunan natin yung simple na yon, yung foundational na yon, na discipline ng isang Kristiyano. Every time na may gagawin tayo, magpe-pray tayo. Yung mga Israel, lumaban sila, nanalo sila ng matinding labanan doon sa Jericho. Nanalo sila ng matinding labanan. Kinabukasan, may lalabanan sila, yung AI, maliit lang. Sabi nila, huwag na tayo malaksaya ng dyan, huwag na natin pasamahin ng lahat. Papangurin natin ang liit-liit niyan. Pagpadala na lang tayo ng ilan. Nung lumaban sila, talo sila. Kasi, nag-rely sila sa kanilang strength. Sabi nila kahapon, ang dami ng kalaban natin. Nanalo tayo, ngayon konti lang yan. Magpadala na lang tayo ng konti. Kasi papapaguri natin ang buong army natin. Pero yung lugar ng AI, natalo sila. Natalo sila doon. At natuklasan pa, kaya pala sila natalo, may Achan na may kasalanan pala. Merong kumuha ng kaluwalhatian. So, magitan ng spoil. Yung spoil kasi ay simbolo ng kanilang tagumpay. Ang kaluwalhatian niya para sa Panginoon. So, natalo sila dahil nag-rely sila sa kanilang sariling kalakasan. Pangalawa, ay yung obedience. Obey.
Simple lang. By the way, sa prayer, makikita natin si Jesus sa Luke 5, verse 16, lagi lang siya nagpe-pray. Early in the morning. Kaya yung ating devotion kanina ay napakaganda. No? Si Jesus daw, madilim pa, bumabangon na, nagpe-pray na siya. No? Okay, pangalawa, yung obedience, no? Actually, ang Christianismo, ano lang hear and obey. Hear and obey. As you inquire of God, He will speak to you. Mahalaga yung hearing from God. Lagi kang makikinig sa Panginoon. Pag, naniniwala ba kayo ang Panginoon ay nangungusap? Amen? Nangungusap ang Panginoon. Nangungusap sa ating kalooban, sa kanyang salita, sa mga sirkumstansya, sa mga godly counsel. Nangungusap ang Panginoon sa godly counsel, circumstances, no? Tinatanong nila ako, Pastor, paano ba nalaman na tinatawag ka ng Panginoon? Sabi ko, pag nagbabasa ako ng Bible, sinasabi ng Lord sa akin. May mga talata sa Bible na nag-i-speak talaga sa iyo. Nangungusap din ng Diyos sa mga godly counsel, nagpapa-counsel ako. Kaya minsan yung counsel, magkakasulungat. Yung isa, oo, yung isa, hindi. Yung iba, may caution. Yung iba, go. Iba-iba yung counsel. Pero ikaw, kasi ang Lord ay personal Amen. Personal ng Diyos. Minsan nakikita mo yung pangusap ng Diyos sa mga circumstances. Nakikita mo yun. Sa audible voice, mag-i-speak ang Lord sa iyo. Minsan nag-i-speak ang Lord kahit sa vision, kahit sa dreams. Ang mangusap ang Panginoon sa iyo. Ako bilang tatay, bago may mangyayari sa pamilya ko, sinasabi ng Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, kahit yung magandang mangyayari, kahit yung pangit na mangyayari, sinasabi ng Panginoon sa akin. Minsan gigising yung asawa ko, sabi ko, pray tayo. Nanaginip ako, ganito. Pray tayo. Nag-pray tayo. Pray kami. At dahil doon ay na-spare ng Panginoon ang aking anak. Ang aking anak. So, nakikita ko ang napakahalagahan ng ating pakikinig sa Panginoon. Ang sa ating panalangin, mangungusap ang Panginoon at mahalaga makikinig tayo. Amen. Meron naman mga tao na makikipag-usap sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon ganito, ayaw nila. Ayaw nila. No? Sabi ng isang propeta na humingi ng tulong yung mga tao, itanong mo nga sa Panginoon kung ano gagawin namin. So, sige. Pero, baka pag sinabi ko, ayaw niyo naman. Hindi! Pag sinabi ng Panginoon, makikinig kami, susunod kami. Sinabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo ay dadalhin sa ganitong lugar. Ay, sa Egypt. Tapos sabi niya, ay, hindi totoo yan. Ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Ayaw na sumunod. So, sabi ko na nga ba, sabi ng propeta yung gusto nyo lang mapakinggan Kaya yun yan, napahamak sila. Minsan kasi, ganun tayo no? Pagka parang hindi natin gusto yung napakinggan natin sa Panginoon, sabi na, baka hindi totoo yan. Kasi meron tayong bias, no? Meron na gusto tayong bias. Naniniwala ba kayo na ang daan ng Panginoon ay mas mataas, mas mahusay sa ating mga daan? Amen. His ways is higher than our ways. No? So, ang issue muna ay prayer. Here, makinig tayo sa Panginoon. Pangalawa, yung obedience. No? Pagka si David, nakikita natin, nung marinig niya sa Panginoon, sumunod siya. Hindi niya sinabi, Panginoon, ano ba yung parang illogical naman? Hindi niya sinabi, Panginoon, parang illogical yung sinasabi mo. Bakit kailangan pa kami umikot sa gano'n? Tapos baka alamig pa kami ng marcha ng mga ganito. Parang weird naman yata yung instruction mo. Hindi niya na sinabi yun Parang malayo sa pinag-aralan ko yan sa gera. Ano? Alam niyo ba na ang mga paraan ng Panginoon ay iba-iba? Amen? Tinuturo ko yan sa biblical counseling Sa biblical counseling, hindi mo pwede sabihin, ganito ang nangyari sa akin, ganito rin ang gawin mo. Hindi pwede yan sa Christian counseling. Hindi pwede yun. Kasi, ang paraan ng Panginoon, hindi uniform, iba-iba. Amen? Iba-iba. Hindi pwede yung nangyari sa iyo kahapon, o nangyari sa problema mo, sunod, ganun din ang solusyon, ganun din ang paraan. Iba. Iba-iba. Kaya napakahalaga, makinig ka sa Panginoon, tapos sumunod ka doon sa specific instruction ng Panginoon.
ako po sa aming church planting, meron kaming sinusundan, 10 step sa church planting. Yan ang aking gift ko na po yan. Tinuturing nila ako parang apostle sa Jesus Reigns. Magkakaiba kami ng gift sa Jesus Reigns. Pastor Benji, evangelist yan. Si Pastor Mar Badjao, ano po yan, sa deliverance, sa demonism. No? Si Pastor Sani, isang pastor. No? Iba-iba po kami ng giftings eh. Pero kahit na gift ko na yung church planting, yung mission, still, pinuturo ko sa kanila ang unang-unang hakbang dyan, mananalangin tayo sa Panginoon. Mananalangin tayo kung saan ang open na lugar, open na location na pupuntahan natin. Para kung talaga magpe-pray tayo ng contact person, kung kausapin natin yung kapitan, magpe-pray tayo. Pagpunta tayo bye-bye, magpe-pray tayo. Laging ganun ang instruction, laging magpe-pray. At lagi tayong makikinig as we pray, makikinig tayo sa Panginoon. Kasi walang church planting. Sa church planting ko po na-involve ako, no? Sa akin po, halos kulang na po na 30 ang churches na na-plant. Sa Nueva Ecija, 6 po dyan, 21 sa Cavite, ngayon sa Bisaya. Every church planting program, iba. Wala akong nakitang pareho. Wala akong nakitang parehong mga sitwasyon. No? Kaya ang mahalaga, ikaw ay magpe-pray, makikinig ka sa Panginoon, at pagkatapos mag-o-obey ka lang. Mag-o-obey ka. Kahit minsan hindi mo naiintindihan. Bakit ganon? Bakit yung taong yon? Minsan kasi may bias ka. Yung tao na tingin mo mabait, maboborn again. Yung tingin mo mga tao parang masyadong pilosopo sa bahay mo, ano ba hindi maboborn again? Masusurprise ka pa pag yung pa ang nag-born again. Yung pa nakakilala sa Panginoon. Yung pa ang ginamit ng Lord, yung pa naging committed. Magulat ka pa eh. Kasi yung parang tao mabait, may self-righteousness. No, yung parang isang tao na yun, nakikita mo pala, siya na pala nag-aantay na ng pagkakataon na siya ay approach mo. Magkakaiba eh. No? Kahit sa bilang tatay, no? Bilang tatay, yung mga anak mo, magkakaiba ng ugali. Magkakaiba ang kanilang kalagayan. Hindi mo po pwedeng yung isa ay para sa lahat na. Yung isang approach sa isa ay para sa lahat. Iba-iba rin. Kaya lagi ka lang makikinig tapos mag-o-obey ka sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Si David, gano'n naman ginagawa niya. Nag-o-obey. Sa bawat specific instruction ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa church na ito, mahalaga ang lalo ng mga elders natin, ang mga leader natin, laging magpe-pray ng direksyon ng Panginoon. Kahit sa mga inaawit, no? Kahit sa mga inaawit, ako po, pag kami anniversary, ang ginagawa ko, siguro, alam nyo ko yan, nung araw ko, magpapasubmit ako ng mga song. Mag-anniversary kami, magpapasubmit ako ng mga song sa kanila, kahit 30 songs yan. Tapos pag-pray namin yan, at mula doon sa 30 songs na yon, na angkop naman sa team ng anniversary, mula doon, mamimili kami ng songs. Hindi basta yung, ito pwede ito, hindi pwede ito, pwede ito. Pina-practice namin lagi yung ganoon, na ang Lord mag-i-speak sa amin. Minsan yung mga song na habang ako nagko-quiet time, ilalagay ng Lord, anointed song yun, habang nagko-quiet time, ako i-argue, tapos biglang inilagay ng Lord yung ano na yun, no? Mahalaga may song bangka, ang dahil mong alam na song, pero pag nagko-quiet time ka, biglang inilagay ng Lord sa yung song, Lord, pag inawit mo, kita mo anointed. Amen? Kasi yun ang binigay ng Lord sa iyo. Nag-obey ka lang. Nag-obey ka lang. Kaya minsan tinitrain ko rin yung simbahan na although may mga line-up kami, dati kasi minsan nung hindi pa marunong yung mga nagtog, minsan naiirita sila. Kasi gusto nila, kung ano yung practice nila, 2 uulitin, isang chorus, yun lang. Yung dinumero gano'n. Pagka pinaplow mo, ano na? Kung saan-saan na masusuot, ano? At minsan, ano pa, yung minsan meron pa kayong kasi pag hindi naging maganda performance nila, masama ang loob niyo sa'yo kasi ikaw may kasalanan. kasi nagpakanta ka na hindi nila na-practice, sumubra ka doon sa ulit. Pag sumubra sila, nakasimangot. Ano ba naman loob niyo? Ganyan.
Kaya sabi ko, dapat ano tayo i-develop natin hindi lamang yung skill, kundi yung ating sensitivity sa gustong ipagawa ng Panginoon. Sabi ko, ano ba ako, nagpipreach ako, makinig kayo, at habang nagpipreach ako, kapag nangusap ang Diyos sa inyo, ito ang song. So kapag tinugtog natin yan, sigurado ako anointed yan. Nangungusap, mag-minister yan sa mga tao. Amen. May minister yan. Minsan pa nagpe-pray tayo, no? Minsan masasabi ng mga tao, no? Bakit yung pinag-pray ni Pastor sa akin? Alam ba ni Pastor, sinabi mo ba kay Pastor ang problema ko? Hindi! Bakit alam na ano ni Pastor yung pinag-pray niya sa akin? Ibig sabihin ano ng Panginoon yun? Amen? Ganun po yun no? Minsan mag-pray ka, ang hirap nun mag-pray ka sa mga tao. Siyempre, hindi naman pare-pareho na yun, pare-pareho ang pangailangan. Kailangan maging sensitive. At kung ano yung ano ng Lord sa'yo, mag-obey ka lang. Minsan parang weird, sabihin mo isang bagay, baka mapahiya ako dito. Baka mapahiya ako pag sinabi ko sa kanya. Hindi anak, mag-obey ka lang. Hindi, sabihin mo. Baka sinabi mo, akita mo, merong breakthrough. Kasi ang breakthrough talaga sa buhay ng tao, sa buhay ng Kristiyano, umpisa lang dyan sa hear and obey. Hear and obey. Prayer and obedience. Doon nagkakaroon ng breakthrough. Dito sabi ng Bible, ang Panginoon daw ay nag-breakthrough sa kanyang mga kalaban. Ibig sabihin, yung breakthrough dito, hindi isang ordinaryong bagay lang. Ibig sabihin dito, merong malaking hindrance, pero sabi dito, ang Panginoon ang nag-breakthrough, ang Panginoon ang gumawa para iyong mapagtagumpayan yung isang difficult situation. Yan ibig sabihin ng breakthrough. Hindi isang ordinaryong labanan. Kung hindi isang bagay na napakalaki yung hadlang, parang imposible pero nagtagumpay ka dahil ang Panginoon, dahil sa iyong pagsunod, naka-breakthrough ka. Amen. Kasi alam mo sa buhay natin, napansin ko, kapag may gagawin ang Diyos sa buhay natin, ang kaaway laging makikialam. Laging makikialam. Itong taon na to, sabi ng ating bishop, ako'y nagpapaalam sa kanya, dahil nagkaroon sa aking mga tungkuling iba, nagkaroon na ako ng maraming problem. Especially sa aking anak. Pero, natuwa ako sa council na yun kasi nakita ko, oo nga pala, very much involved kami sa mission, pinagkatiwala sa amin yung Bisaya. Alam niyo, magkaroon kami ng problem. Yung araw ng baptism, nagbabaptize sa misis ko, nagkaroon kami ng matinding problem. So, mas involved kami sa maraming gawain ng Panginoon. In-organize namin po yung tungkol sa Bible school natin, yung seminary type ng Bible school, Maraming pinagkatiwala ang Panginoon sa ating ministeryo. At nakita ko, ang kaaway talaga, hindi niya gusto yan. Kaya talagang siya ay nakikialam. So, sa buhay natin, makikita natin, kahit may mga ganyan, kailangan natin talagang lalo pang mag-pray, makinig sa Panginoon, lalo pa tayo mag-obey lang. At makikita natin ang Panginoon ang mag-breakthrough. Amen. Gagawa ang Panginoon, gagamitin lang tayo. Hindi ba napakaganda na sa Panginoon niya, tapos tayo ay kapartner lamang niya. Kaya ang prayer natin, di ba, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. May kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, sa kanyang kingdom, at tayo ay gagamitin lang ng Panginoon. At napakaganda kung tayo magiging mai-prepare tayo ng Lord, marunong tayo makinig, marunong tayo sumunod, ang Panginoon magkakaroon ng breakthrough, gagawa ang Lord ng mga breakthrough sa buhay natin. Amen? Ang buhay natin hindi maging ordinaryo lamang na lingkod ng Panginoon. Sabi ko kasi sa Panginoon, Panginoon, ako po, nag-resign ako sa trabaho, kinalimutan ko ang aking pinag-aralan, yung aking mga pangarap. Ayaw ko na simple lang ang aking paglilingkod sa iyo. Ayaw kong ordinaryo lang ang aking paglilingkod sa iyo. Gusto ko kong makita yung dakilang paggamit ko sa buhay ko. Yun ang aking bagay sa Panginoon. Kasi kung kinalimutan ko pag-aaral ko, yung trabaho ko, yung aking career, tapos, ordinary lang ako, wala man lang ako makita sa paglilingkod ko sa Panginoon, parang hindi ako makakapayag. Amen. Hindi ako makakapayag. So, dito sa prayer, lagi nating ipanalangin niya sa Panginoon. Lord, pangunahan niyo po kami, itong mga leader,
bawat Sunday service, no, bawat gawain natin. So, pangunahan tayo ng Panginoon. Amen? Tayo tumayo, tayo dumusulod. Sa ating pagdulog sa Lord, no? Meron iba nakita ko, ano lang no? Parang, di ba spectator, no? Pagka tayo dumudulog sa Lord, merong ilan na parang spectator lang sila. Dapat tayo sa pagdulog natin sa Panginoon, dapat participant tayo lahat. Amen? Participant tayo lahat. Nung umatin ako sa Hillsong, pinagmamasdan ko yung ano, kasi gusto ko mag-benchmark. Umatin ako sa Hillsong, pinagmamasdan ko sila. At nakikita ko kung paano sila ay dumudulog sa Lord, paano sila sumasamba sa Panginoon. At sabi ko, Lord, improve mo pa yung aming pagsamba sa iyo. Yung aming participate sa move mo, improve mo pa yun sa aming buhay. Improve mo pa. No? Improve mo pa. Hallelujah. Tayo dumulog sa Lord at sa umaga nito, yes, gusto ng Lord na magkaroon tayo ng breakthrough sa ating paglilingkod. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng breakthrough sa ating spiritual life. Magkaroon tayo ng breakthrough even in all areas of our lives. Magkaroon tayo ng breakthrough. Yes. Hallelujah. Normal Christian life, miracles, is normal to Christian life. Hearing the voice of God is normal in the Christian life. Hearing the voice of God is a normal thing for every believer. Hallelujah. Tayo magtaka kung hindi natin naririnig ang tinig ng Panginoon. Kapagkat yun ay normal sa isang Kristyano na marinig mo ang tinig ng Panginoon, mangungusap siya sa iyo. Yes, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mangungusap ang Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. Come on. As we close our eyes, as we bow down and come before the Lord, hallelujah.